Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoong Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalingban na galing na Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Panginoong Kristo ay ating sandigan at tagapagligtas. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. Tayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 14, talatang 6 hanggang 75. Ito po ang mensahe. Purihin natin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi, ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya na sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta, nung una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Kanya ring pinangako na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Naliligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya. At maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Matuloy po natin. Kaya Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 18 at hanggang 19. Ito po ang mensahe. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tiniral niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Tinugod niya ako upang ibayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakikita, upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisilat at bayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa Galatia, Kabanata 5, talatang 1. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag ng palibing pangmuli. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, na siya'y maging tao at dahil sa inyong pag-isa sa Kanya, naging ganap ang Kanyang buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Pagpatuloy po natin sa taga-Hebreo, Kabanata 5, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya na ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng sumusunod sa Kanya. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na ang Panginoong Kristo ay ating sandigan at tagapagligtas. Nais pong ibabatid niya sa ating panahon ito, na tayong lahat ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon sa Kristo at magpailalim tayo sa Kanyang pag-aari. Siya itinalaga natin ng banal na Panginoon Diyos para tayo pagharian at tayo manampalataya sa Kanya. Sapagkat siya itinalaga upang tayo ay iligtas at tayo ay gabayan at pangalagaan. Ngayon, ang Panginoon sa Kristo ay naging walang hanggang tagapagligtas sa ating pamumuhay na ito. Kaya tayo kanyang sinasamahan, pangangalagaan hanggang sa itinakda ng ating banal na Panginoong Diyos sa paghuhukom. Kaya sa pamumuhay na ito ay tayo ay kanyang pinapangalagaan at ang ating buhay ay isalig natin sa Kanya. Ang ating pamumuhay na ito, tayo ay umasa sa Kanyang paggabay sa atin mula kanyang pananampalataya natin sa Kanya sa pagtupad ng mabuting balita. At tayo ay isandig natin sa Kanya ang lahat. Ang ating mga kabalisahan, isandig natin sa Kanya ang ating kapighatian, ang ating mga suliranin. Pag tayo ay naghihirap, isandig natin ito sa banal na Panginoon Diyos. Pag tayo inaapi, pag tayo ginagawa ng masama, pag tayo mayroong mga kaaway o mayroong umaaway sa atin, maging individual o bansang ito,
o gumagawa nga ng masama. Ngayon, ito ay tayo ay nasa mabuting nasa pagsunod tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay tayo ay poprotektahan niya. Tayo ay ililigtas niya mula sa pagliligtas niya sa atin sa kamay ng mga demonyo, at patuloy tayong ililigtas sa kamay ng mga demonyo sa patuloy na ito ay paglikayat, pag-impluwensya na tayo ay sumama, tayo ay sa kanila manampalataya, at tayo ay patuloy niyang gagabayan sa mabuting pamumuhay sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. At iadya tayo sa lahat ng uri ng gumagawa ng hindi mabuti. Kaya, sapagat kaya tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa at pananampalataya sa Panginoon Diyos upang tayo ay patuloy niyang protektahan at pangalagaan sa pamumuhay. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na maibabatid sa ating lahat para tayo ay ito ay ating gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay hanggang sa banal na paghukom. At pagdating ng banal na paghukom, kung ito man ay dumating sa panahon ngayon, ito ang napaka makapangyarihan at napaka magandang kaligtasan natin na tayo ay bigyan na ng buhay na walang hanggan pagdating ng banal na paghukom. Walang hanggang buhay na ibibigay sa atin, hindi maliban doon sa tayo ay iligtas syempre doon sa halimbawa sa kuna, mayroon nagtatangka sa buhay mo, sa kagutuman, sa kahirapan, sa namang uri ng nararanasan natin na lalagay sa buhay natin sa panganib, naglalagay sa ating kundi pabuti na tayo ay iniligtas. Tinutulungan tayo niya para makita natin ang daan sa mabuting pamumuhay. Kaya tayo ay kaya mula dito pang araw-araw na pamumuhay hanggang banal na paghukom ay makikita natin ang banal na pagliligtas sa atin at pagprotekta sa atin at pangangalaga ng banal na Panginoon. Bagamat kung sa panahon ito, siya dumating, maaaring tayo bigay sa iyo yung ganap na kaligtasan. Bigyan ka na ng buhay na walang man, or else, bubuhay ka pag kaya sa pang-araw-araw po mo, pakinggan natin yung mabuting balita, isabuhay natin yan. Mula dyan, kung tayo makikinig na lahat dyan, tayo ay maliligtas tayo sa hindi mabuting gawa ng bawat isa. Sapagkat kung tayo lahat ay nanampalataya, hindi tayo gagawa ng masama. May pagmamahal tayo sa isa't isa at matuwid tayo mamuhay. Kung matuwid ka mamuhay, hindi ka mga api ng kapwa-tao mo, kung magkaroon ka man ng malaking, kung bibigyan ka man ng malaking pera sa halip, yung malaking pagpapala sa iyo ng banal na Panginoon, yung tutulong ka sa kapwa-tao. But syempre, hindi lahat na nanampalataya. Kapag yung iba ay yung binigyan ng kakayanan na siya ay magkaroon ng malaking kabuhayan, kaya anong nangyayari pagdating ng kalagitnaan or sumasagana na ng aapi ng tao? Binigyan ng kapangyarihan sa pamahalaan, ginamit na ito para pagkapirahan niya at mga pinatao. Mayroon, binigyan katalinuhan, ginamit sa masama ang sariling kapakanan. So yun ang naging problema, kaya marami ay napagsasamantalahan. So nang-aapi ng tao, they oppress people, gamit ang pamahalaan, gamit yung yaman na mayroon sila, sa katalinuhan at pagpapalang ibinigay sa kanila. Sa halip na sila ay tumulong sa kapwa, sa halip na magsagawa ng magandang pamamahala, sa gayon, kung naging nagkamali na gano'n ng mga tao, ay marami maghihirap. Ngayon, isandig natin sa banal na Panginoon Diyos ang patuloy na pagpapalaganap ng kanyang salita mula sa ating simbahan at kanya-kanyang mga binibigyan ng pagpapala kagaya natin. Tayo ay nagbabahagi upang makagabay sa pamahalaan sa lahat ng mabuting pamumuhay at naayon sa banal na Panginoon Diyos. So ngayon ay sa paggabay na ito at pag-impluensya natin kumuha ng mabuti, tayo ay nagkakaroon ng magandang pamumuhay. Ngayon, dahil nga sa hindi lahat ng pamumuhay, marami yung nagagawa ng hindi mabuti. Nasa sadak sa kahirapan. So ngayon, huwag tayong mawalan ng pag-asa kung tayo ay napi, naghihirap, tayo ay sumanding sa Panginoon Diyos. Kung may mga tao na mga gumagawa ng kasamaan sa'yo, tayo ay huwag mawalan ng pag-asa. Tayo protektahan niya dito sa mga taong ito na grabeng gumagawa ng mga kasamaan at pandidemonyo sa bawat isa. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa sa ating banal na Panginoon. Sapagkat itong mga taong ito ay mga gawa ng masama, mga halang ang kaluluwa
sila ay wala nang kinikilala kundi yung sarili nilang kundi ang kademonyohan ng sarili nilang kakayanan na sa palagay nila ay doon sila magkakaroon ng buhay at kaginhawaan sa paggawa ng di mabuti at kasikatan. Kaya yung iba ay doon ay naglalagay sila sa panganib sa mga tao ng buhay at ng pamumuhay. Kaya tayo ay huwag mawalan ng pag-asa sa Panginoon sa ganitong klase ng mga tao. So tayo ay protektahan niya para hindi tayo maapi ng mga taong ito na puro kademonyohan ang ginagawa sa kanilang pamumuhay. Yan ang mahirap. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mga mahirap, ginagawa ng masama, lahat ng taong naapi. So tayo ay mula sa salita at kapangyarihan ng banal na Panginoon Kristo, poprotektahan niya tayo dito sa mga demonyo, mula diyan sa mga demonyo at mga tao na kanyang nai-impluwensya, na napalataya sa demonyo at mga nagkakamali na nauuwi na sa kademonyo, evil deeds at pagiging demonyo naman. Kaya marami nasasadlak sa kapighatian at paglalagay sa alanganin ng kanilang mga buhay o marami ang napapaslang ng masasama. Maraming nabibiktima ang buhay ng masama. Kaya tayo ay manampalataya upang iligtas ang buhay natin, ang ating pamumuhay sa mga masasama. Lalo na doon sa magbigat ng mabang api na nakagagamit ng pamahalaan, nakagagamit ng yaman para gumamit ng mga masasamang tao rin upang makapang-api. Yan, gumagamit ng pwersa ng pamahalaan, force, or mga gagamit ka ng mga private armies, mga influence, yan. So, yan ay tayo ay lilitas ng Panginoon, isalig natin sa Panginoon sa mga bagay na yan. Para tayo, kahit yung nasa pamahalaan, kahit sila ay makapangyarihan na rin na nasa pamahalaan, sila ay kapag pinagtutulungan ng kapwa nila makapangyarihan din doon, sila ay nalalagay din sa alanganin. Kaya sila ay isalig nila sa Panginoon Diyos yung mga nasa pamahalaan upang makapamahala sila ng matuwid at makaya nila yung mga makapangyarihan sa pamahalaan at mga tao na gumagawa ng kademonyo at nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo na may kapangyarihan yan upang gumawa at sumupil ng mga mabubuti. So, para umiral ang mabuti matuwid laban sa lahat ng mga masama. Yan. So, kaya tayo ay sumandig, isalig natin patuloy sa Panginoon Diyos ang lahat. Tayo, mga nanampalataya ng mga Kristiyano at hinihintay natin lahat na manampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at sila ay magkaroon ng pag-asa sa pamumuhay na ito at mapangalagaan din sila ng ating banal na Panginoon. Bagamat ang Panginoon sa Kristo ay nangangalaga sa lahat, ay tayo yung mula doon sa mga Kristiyano, ito ay kanyang protektahan o ang nananampalataya sa kanya ang kanyang maigting na protektahan laban sa lahat ng uri ng mabubuti at kasamaan. So, siyempre yung mga mabubuti, hindi niya po protektahan yon na pagpakasama o dahil sa kasamaan kundi pagbabaguhin sila ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon kung ayaw nila magbago, mapapahamak sila sa kanila. Pababayaan sila ng Panginoon sa Kristo na mapahamak or halimbawa sila, yung gobyerno mga ay kanyang gagabayan pa para itong mga tao ito masupil, maituwid sa kanilang maling pamumuhay. So, kaya tayo ay huwag mawawalan ng pag-asa sa ating banal na Panginoon Diyos sa kung tayo ay mayroong kapighatian sa pamumuhay hanggang sa buhay ng walang hanggan. So yun, muli sana nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual pang araw-araw ng pamumuhay at hanggang sa buhay ng walang hanggan. Tayo manampalataya na lubos sa Panginoon sa Kristo at magkaroon tayo ng kaligtasan at pagpapala sa mga araw-araw natin. Ating palaging tandaan ang pagtupad at pagsunod sa salita ng Panginoon Diyos o inihayag ng Panginoon sa Kristo at pananampalataya sa Kanya ang magbibigay sa atin ng kaligtasang spiritual at pang-araw-araw na kaligtasan. At muli ay tayo ay nanampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at tayo ay ng kanyang kaliwanagan at tayo ay gabayan at bigyan ng presensya sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Sana magabayan tayo palagi ng presensya ng banal na Santa Maria at kay patuloy natin ito ay gumabay ng presensya sa pagbubuklod natin ng sangkatauhan
mula dito sa mabuting balita. Ayan. At iba't ibang paggabay ng kapangyarihan ng ating mananapin. Doon sa Interfaith Unity, maliwanagan yung mga relihiyon, pag-unawan tayo dito para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawan na uwi sa sigalutan at digmaan o karahasan. Bagpas sa kagagabay ng kapayapaan, pagbubuklod, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan, at iba't ibang mabuting aral mula sa pamilya, community, bansa at buong. At sa CBCP patuloy natin dinadalangin ang paggabay ng Banal Santa Maria sa ating simbahan na mula sa CBCP at Vatican na ito ay gabayan upang ito patuloy na makagabay at makapagbuklod ng katawan sa pananampalataya ng Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at magkaroon ng kaligtasan sa pamumuhay hanggang sa buhay mo lang. Sa ating munting kakayanan ay tayo ay nananampalataya patuloy ng gabay ng kapangyarihan at presensya ng Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal Santa Maria, Banal Espiritu Santo, Banal Santa Maria, sa pamabahagi natin ng mabuting balita. At sa ating pamumuhay na ito, ay gabayan tayo niya ng kanyang kapangyarihan. Lalo-lalo sa paggabay natin sa pamahalaan at kay patuloy natin magabayan tayo sa pagbubuklod natin sa sangkatauhan mula dito sa mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. At sa mga kapamahalaan, mamahala kayo ng mabuti at matuwid, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti matuwid. Tugunin yung karapatan ng tao at patas na justisya. Sa gayon, makapamumuhay ng patas, mapayapa, at ayon sa karapatan yung inyong mga umen. Hindi sila makakapanampalataya sa lubos sa ating manala Panginoon Diyos, manala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At sana ay patuloy tayong gabayan. Pagpalain ng manala Panginoon Diyos at tayo ay sama-sama mamuhay ng ayon sa mabuting balita. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless.